Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, first time nating magre-review dito sa liga na to. So ito yung Rap Lines Battle League. So naririnig-rinig ko na tong Battle League na to, pero hindi pa ako nakakapag-review dito ng ni isa battles. Ngayon pa lang, first time. Medyo maingay itong battle na to eh. Marshall B versus K3U. Marami ring nag-request na ito sa last year, December, November. Marami nagko-comment, pero hindi ko lang na pagtuunan pansin kasi nga meron tayong pinofokusan mga pinasastig unang bara, 'di ba? So, actually nga hanggang ngayon nga inaantay natin yung dalawang finals eh, 'di ba? Yung kila Rubilin at saka kay Rick Hinaro, saka yung Good Kid, saka Choi Fox hanggang ngayon wala pa, 'di ba? Pero i-double check ko baka na nakaligtaan ko lang or na malikmata lang ako, pero double check ko mamaya. Pero ayun, focus muna tayo dito, Marshall Bonifacio versus K3U. So ayun, first time natin magre-review dito sa Rap Lines. So tingnan natin kung anong klaseng crowd ang meron dito. Okay? So ayun, di na ako magbibigay ng insight sa dalawang MCs. Kilala natin to. So, yun, game. Usad 6, Rap Lines. Game. First round. Para kay KT. Game. Palawan mo na si Bonifacio. Nag-chat si Beatroom. Si Marshall gusto daw lumaban ng Rap Lines kahit di naman iniimbita. I was like, hater ng motos yun ah. Tas sa Rap Lines nang oobliga. Pakisabi kay M-Site, MP3, mga putang ina, di ko kailangan ng tutulak sa akin para tuluyang kita. Tang ina ka? Sinabihan mong maliit yung birthday ni Beatroom. Paano mo nalaman? Ang alam ko lang, walang bayag yan. Di nga yan sa akin lumalaban. Hey! In the words of Delo, Bonifacio, ang sundalo ako. Naiilang nga sa akin lumaban yung tumalo sa'yo. Tangin na matapos nila sabihan pabor ka sa oil price hike. Nag-joke ka to, hindi ba? Compassionate ng hina. Dahil sa oil price hike, nawalan ka ng gasolina. Feeling God, but sa goddamn, you had met your demise. At yung resulta ng yung passion, naging passion of Christ. Feeling God na kay batas, kung kumolaut ang tigas. Nagpunta ng Canada, inignore ka ng batas, walang hustisya sa Pinas. Yung hiling mo sa batas, di natuto pa rin. Bonifacio, batas, Marshall law, never again. Tangin na pag-usapan kay OTD naka-stream magdamag. At doon na rin nanggaling tinagalog mong rap. Piling hari ka ng puntot, anggulong mabigat. Naging hari ka ng punto, kaka-king of the dot. URL, Punto, king of the dot, okay. iyo rin sinistema. Style at lines dun sa Amerika, ini-import ni Repa. Ang Israel ay Israel, mabago man ang eksena. Nakabase ka sa US para manalo sa gera. Tangin na, ano kapag call center ka lang ng 3 months, feeling Amerikano ka na kagad? Habang ako, mga US firm sa LinkedIn ko, nagbababad. CPA na in demand. Sa bansang goals mo, tanga.
ina-outsource ako ng US habang source mo sila. Okay. Asset ng US CPA. Okay. Tapos, magandang ano yan, magandang punto yun, no? Kinumpare niya yung si Marshall, kumukuha ng mga linya sa USA or sa ibang liga, International League, tapos kinonekta ni K3 sa trabaho niya, CPA, na yung international yung kumukuha sa kanya bilang, yun nga, CPA. So, okay. sa bansang goals mo, tanga. Ina-outsource ako ng US habang source mo sila. Asset ng US company. Tingin sa US Majesty. You are paying them respect. I'm getting paid in USD. Kakagamit mo ng Ingles, yumabang ka, bro. Kakagamit ko ng Ingles, yumaman ako. At sa punto na to, ng limitasyon. Inspired ka lang sa US, ako'y inspirasyon. Dirap money, dirap achievement. Ay ano naman ngayon? Pwedeng yung tirahin personal kong buhay, aking pamilya at profesyon, pero bawal kong iyabang pinaghirapan ko ngayon, diskriminasyon! Ano mo? Sa loob ng 10 taon kang meron laban, sa isa buhay panay salang, naka-20 na bakbakan sa numero 1 na tanghalan, pero walang napatunayan bukod sa pinakamayabang. Talunan na choker sa flip-top, masakit tanggapin na napabayaan mo pamilya mo at sarili mo, men, dahil sa battle rap na pinabayaan mo rin. Tangina ka, hater ni Sinyo, palibasa, hindi ka nagkakulay, bro, nasa pagalingan ka pa rin kahit ang hirap na ng buhay mo. Panay fictional lang, iniyayabang mo sa liriko. Ikaw yung Marshall, pero di mo kayang gawing stable ang sarili mong ang gulo-gulo. Sa galawan ni GL at Beatroo, may kay umangal-angal. Tong Marshall against sa movement na walang bakal-bakal. Lakas ng loob mong sa battle rap, dito mangaral-ngaral, pero wala ka namang application. Parang habal-habal. Okay. Self-reliance, isa yan sa pinaglalaban ng katipunan. Dahil ang katamaran ay kontra sa kalayaan. Kaya't itak ko sa Supremo ko i-display sa Bonifacio itong K3 naging KKK. Time, personal para... K3, KKK. Okay, usual, diba? Usual K3U. Technical, diba? Ganito naman magsulat si K3U, no? Aware ba kayo or kilala nyo ba si K3U na napanood nyo ba yung mga battles ni K sa flip flip top tsaka sa sa Motus? Familiar ba kayo, napapanood nyo ba siya? Kung hindi, panoorin nyo, ispatan nyo. Ganito talaga siya bumara, ganito talaga siya mag-construct ng linya, technical talaga, at mga references, mga punto talaga yung may halong yung ibang mga battles niya, hinahaluan na niya ng mga jokes, pero lumilitaw pa rin kay K3U yung pagiging technical at saka paggamit ng mga references. Yun lang naman. Tignan natin kasi almost almost identical sila eh. Parehas sila ng estilo ni Marshall eh. Technical lyrical si Marshall, si K3 ganun din halos. So, na lang to, pasakitan, pabigatan ng mga pinupunto. So, I think yun yung magiging basis natin. Pero sa ngayon, stay put ko muna yung round 1 ni K3U. Then, pakinggan natin si Marshall. Hey, Marshall, Bonifacio. Tang na mga banat yan puro USD naman. Freelancer din ako, so ako din naman. Kumikita din ako ng USD. Ikaw, bars mo galing sa USB. Oh, rap lives! USB gago. What's up, bitches? Mr. Madumi mag-perform, would this attract interest? Pero mali ka ng basa if you think it's whack business. Cause bitch, I'll do you dirty dito sa rap linis. Rap linis. It's Marshall Bonifacio and you know I got the goods. Mababalita ka nag-suicide, hayagang nakanus. Parang nawasa ka sa hood o nabalasa ka sa... Parang nawasa ka ng kusyo, nabalasa ka sa hood. Either way, mauuga ka sa tama na pang shook.
Experience is the best teacher at men, I'm gonna use it. Paparanas ko, kamao ko, dating ito ay school kid. Itong hayop, kahit old dog, tanghalin pa din ay new bitch. Kung feeling mo ay matalino ka, gagawin lang kitang stupid. Isang accountant na hirap mag-multi, grabe mag-isip, tangina. Magaling daw magbilang pero yung syllables, gipit ang bira. Magaling daw magbilang pero yung syllables, gipit ang bira. Nirhyme yung Ingles ng Ingles sa grammar police. Huy! Tapos pilit magbida, putang ina mong accountant ka, yung multi higit sa isa. Hinamak si Pamoso sa pagmumulti. Keso weak MC daw kagad. Ikaw nga, tunog ni Tipsy, tugma ang sinyo, pinandidirian dapat. Isang literal na puta na sa pimping sinagkalat kasi estilo niya nakuha, merong STD pang banat. Kaya wasak ang bilat. Sinyo Kahit ang Tipsy, rap ang sikat. STD. Pero may pagka-snitch ka, so medyo bagay ang ganap maging rat. Magpaka-tipsy ka sa bars, malalaglag ang tiyak. Kumbaga pangit na chick sa inuman, lasing-lasingan para lang masibak. Sulitin mo na. Mag-smile ka pa sa camera, pakita mo yung horse teeth. Mamaya makiging morbid itsura mo pang ogrish. Mag-twist ka man ng meaning ng mga words, di pa rin makakascore, bitch. Sa harap ni Francis, say cheese at babanatan kita forthwith. Parang Alex, sa harap ng taga-Etebak. Kasi parang yung tama, yung parang shabu lang nila. Panalo yung palo, mapapaputang ina. Parang Alex Iala, yung laro niya iba. Panalo yung palo, mapapaputang ina. May mga papuri ka para sa akin at mga rektang pang-expose. You can press me for my jokes and then respect because I'm dope. Kahit mabulaklak yung hits ako ay ready na ma-stone. If you're bringing all them flowers, I'm expecting all the smoke. Guys, second round, para engage you. So, ayun, gaya ng sabi ko sa inyo, pareha sila. Pareha sila ng estilo. Pareha silang ganun yung paraan ng pagsusulat. Bars, technical, lyrical, 'di ba? Doon talaga magsasalpukan yung dalawang 'to. So, ayun, pareha silang may nagamit or gumamit ng mga extraordinary lines, 'di ba? Yung mga hindi hindi ganun ka-common na lines, yun yung ano nila, yung mga ginamit nila. So, ayun, hindi ko na masyadong hihimayin yung rounds ng dalawang to. I think preference na lang to, since identical sila halos, 'di ba? Pares sila ng structure ng rounds. So, I think it's a battle of effectivity na lang, tsaka kung ano yung mas mabigat or mas impactful para sa akin. So, sa preference ko, I'll go with Marshall dito. For me, mas mabigat yung pinupunto ni Marshall, unlike kay K3U na gumamit ng mga common words like yung mga ninakaw daw ni Marshall sa International League, yung USD, 'di ba? Ano pa? Maraming nabanggit si K3 na lines dito na narinig ko na before sa mga laban ni Marshall sa flip top, especially the nakaw angle sa International. Kay Marshall naman, papunta kay K3, ang narinig ko lang na ginamit ni Marshall dito yung accountant. Then the rest, para saan? Fresh na yun. So, sa tingin ko, mas mabigat din yung construction ni Marshall Bonifacio sa setups niya para sa mga punchline na binato niya para kay K3U. Then, ayun almost almost identical talaga, and talaga, battle of effectivity and preference na lang talaga to, and I'll go with Marshall sa dikit lang na paraan, 'di ba? It's a 9-8 in favor of Marshall Bonifacio. Hindi ko muna kayang itaas doon sa 9 yung kay Marshall kasi I'm looking forward na mas maging malakas yung rounds 2 entry niya. Kaya anticipate lang natin. So ayun, para sa akin, kung kayo agree kayo doon, thank you, pero kung hindi, yung mga keys nyo kung bakit
si K3 yung binoto nyo sa round 1. Pag-usapan natin sa comment section. Pero para sa akin, I'll go with Marshall dito. Go! 4 na beses ka naging sa buhay. At palagi kang laglag sa unang ikot at salang. Kung si Badang, 5 years prep. Si Marshall sa tournament, 4 na beses na grade 1. Tangin na Okay. reference mo sa tournament, panay basketball player. Pero from first to fourth, di ka nakapasok ng quarterfinals, first to fourth, di nakapasok. I-emphasize pa ba? Nice, Pag nice, sumali nice. ka ng isa buhay next year, overtime ka na. Tangina ka, lakas mong sitahin sa M-site, nasa championship, mahangin. Eh kahit nga yung Bisaya mong ka-live-in, di ka maturing na uncrowned king. Uncrowned king ka? King ina ka. Kaya paano mo nasabing yan ay effective na weapon kung kahit English ka ng English, di ka nagka-title sa caption. Bilang tugon, tinawag niya sarili niya na wannabe. Self-hating yung strategy. Bonifacio sa Tejeros na walang ka ng authority. In-embrace ba yung truth? Self-awareness yung move. Yan ay galawang pang-noob. Tipikal na rason ng mga di nag-improve. Parang second skill ni Fudge. Yung sinusunod niya, self-inflicted na yung damage pag nabubulok na. Dota. Habol niya raw ay lirikalan, kayo raw ay meaningless. Pero sad boy nagalawan pag walang nai-impress. From super rookie to veteran to wannabe, so fucking whack. From flip top to Rapolo, ngayon sa rap lines pinapunching bag. Sa rap lines nakisalo dahil never kang nanalo sa Vuelta Balentong. Hindi ka na rin nasasagip ng mga gamit mo na jargon. Spaghetti na galawan mo patungo na sa bottom hanggang saan ka bababa para lang sa validation. Tangina ka, balita ko, nag-artria ka sa mga ID ni Vicente at nag-message bro. Di ka lang nireplyan ng isang araw, inansent mo. Tangina na ito, nagtatampo sa di naman niya tropa. Feeling close ka sa Bis, Bon, or Donna. Tangina ka, nakulong sa pagiging plain yung sarili, ina-isolate. Takot mahanapan ng butas, di nakikipag-communicate. Yung MB, Ninoy, Aquino, hindi accurate kung nanatili ka sa plane dahil takot ka ma-assassinate. Pag-usapang Bismin, karahasan, kasalatan, ang ginagamit niyang armas, ginagamit pang utas. Yung mga rason kung ba't sa Luzon ka na ngayon lumuluwas. Tangina, daday-dayo ka ng Manila, tas may problema ka sa Tagalog, para igapang yung iligan, dito ka kumakayod. Panay, Visayas at Mindanao, Mindanao shit! Yung binabanat ni bro. Pero sa Luzon naman kayo, nagbabanat ng buto! Tangina ka, ganun gato mga Bisayan to, motivated kapag yung balakid galing sa atin. Kaya nga proud na proud ka, di ba, na tinalo ka ni Allen? Sana ikaw na lang yung 17 years old na babaeng dinadawit. Total proud na proud ka na tinira-tira ka ni Balakid. Ikaw lang yung Bonifacio na wala sa uprising kahit sobrang mong bonjing. Sobrang lakas mo na magkanin, sa washing machine ka nagsasaing. Sobrang weirdo na mga banat mo kaya palagi ka nagmimintes. Ikaw yung version ni Tulala na tumaba tsaka nag-i-Ingles. Where am I? Nandito ka sa aking teritoryo. Bibinyagan kita kahit antikristo. Pag sinabi kong ikay muling mamamatay sa present, babalik yung trauma mo sa Aguinaldo, Bonifacio, nagpiling na batasismo. Ayos Agas yan. ka na sa aking lirisismo. Kada pala ko gumagawa ng ritmo. Kapag pumalag, pupugutan ora mismo. Hiyahagis ko sa ere iyong ulo, Bonifacio, pinaikot-ikot parang 10 piso. Ako mismo! Unang banat! Ano di pa balitaw? Walang nag-heads or tails, bitch! Ang kinocoin toss ko, ikaw! At walang sasalo sa'yo! Walang Bisaya na tutulong! Walang sasalo sa'yo! Iyong ulo gumugulong! Ibabaong pa ng malalim! Ng malalim! Ng malalim! Hanggat wala kayong reaction! Hanggang dyan ka bababa para lang sa validation! Time second, Pinatapos ko lang talaga eh. Kasi yung momentum ni K3 ayokong maputol eh. Diba? Kasi pag pinos ko yun, tapos pinlay nag-explain ako, pinlay ko ulit. Feeling ko hindi ko makukuha yung yung momentum na gusto kong mapanood eh. Kaya ang ganda nung walang nag-coin toss, yung ulo mo yung pinapaikot, tapos hanggang dyan ka bababa sa validation. Tangina, ang ganda nun. Diba? So, si K3 na rin naman nagsabi, diba? Lyricismo.
ang pinakaano niya talaga. Diba? So, tama tayo doon na more on technical ang handa talaga ni K3 dito, knowing Marshall, tinapatan niya kung ano yung estilo ni Marshall, tinapatan niya. And sa tingin ko, nagampanan naman ni K3 yung ganong estilo. At for me, round 2 niya, better. Way better compare sa round 1. Ang lakas na ito, lalo na second half. Yung first half, medyo slow mabagal. Pagdating ng second half, andun na yung may yung ritmo, yung flow. Nagustuhan ko yun. Ang ganda nung dyan, ang ganda ng flow niya doon. So, ayun, nagtuloy-tuloy hanggang sa dumating yung walang nag-coin toss, tapos wala doon nag-react, yung validation, hanggang doon ka babas para sa validation. Damn, sulit yung round 2. Round 2 second half, grabe yun. Ang ganda nung pag-angat bigla from 0 to 100 burst talaga. Skyrocket yung energy ni K3 doon. Solido yun. Lakas nung second half mo, men. Tangina, game. Pakinggan natin si Marshall. Hi, Marshall. Bakit ako lagi nasa isa buhay? Kasalanan ni Adigba, bro. Bababa daw ako para sa validation. So, ang baba ng tingin mo sa ligang to. Aray ko po. Ayun lang. Nabigyan ng magandang rebat. Oo nga, no? Tapos, baba sa valid, tapos mababa ang tingin sa liga. Nice. Ni Adigba, bro. Bababa daw ako para sa validation. So, ang baba ng tingin mo sa ligang to. Aray. Yo! Tingnan nyo! Mga sinasabi niya, akala niya puro pasakit. Ikaw nga yung naka-glasses, ikaw nang gagaya kay Balakid. Kinukointos na niyang ulo niya, akala mo siniswerte. Rare ako na Bisaya, boy, ayaw sa Duterte. Yo! Ang maging super born again sa battle rap. Ito mga to, teams tayo Ang maging super born again sa battle rap is not a really nice move. Because you're believing in lies, tingin kay Kristo ay white dude. Talaga bang ramdam mo siya sa iyong kaloob-looban and is the reason your life grew? Congratulations, bakla ka. You're feeling Jesus inside you. Sira ulo. Daig mo pa si Kibuloy sa pag-claim ng truth. Daig mo pa yung tour guide sa pag-explain ng views. Alam nyo ba anong karime ng K-Trio? Shady Dude, Rape the Youth, tapos Pastor ACQ. Ginawang Phoebos si Atoms na kay Arik makahalik. Binatikos mo gasol sa taas presyo kagalit. Pero yung Phoebos sa Jesus magkatugmang pag-asik. Scam kasi yung kwento tapos di makabalik. Kung si Kristo nga ang light, ikaw sa mission mo na sidetrack. Meron kang overrated energy, sinisindi mong light gas. Kahit agresibo man sa tight sa inyong religion, walang high tax. Billions ang na-heist pero si Jesus walang buyback. Sira ulo. Proverbs 11:28, don't put your trust on chips. 17:5, wag daw hamakin mga namatayan at sick. Pareho mong nilabag laban kay Kiluwa, sobrang wak ng trip. Misogynistic ninyong Bible, shut the fuck up, bitch! Tong inang yan. Stereotypical Kristiyano, mapanghusga, hypocrite. Kung di ka nagbi-victory, tingin sa'yo ay di legit. Pwes ako na ang bahala. You can watch me on my demon shit. Let God sort them out. Ang makikita nyo sa video clips. Dalawang kalaban, ginawang pedophile. Pagka Christian mo ay super. Lakas mo magturo, pero more fingers back to you, Sir Brother Joshua. Hindi ko sinasabi na sa children ka abuser, pero kung kasama ka sa simbahan, yung victory pang loser, hindi makita na magkaiba galawan niya't sumbat. Hindi makita na nga salita wala siyang natupad. Andrea Bocelli, merong prayer kanyang bawat pagbutak. Kasi awit kada berso, siya ay talagang bulag. Talagang bulag. Bal, edukado daw si Pamoso habang siya maganda karera. Dukha daw si Kiluwa, nagwasiwas pa ng pera. Apoy ko parusa sa panghusga mo sa eksena. Kakahabol mo ng langit sa impyerno ka ni Rekta.
Out of touch ka, gago. Kaya sa flip top, balo ka. Sa battle, huwag kang Kristiyano, maging hip-hop ka muna. Bago ka magkrusada, ayusin ang iyong diss. Aralin mo yung krusada, pukin ng inang bitch. Ang ina, hapat ng bitch yun ah. Pukin ng... Okay. Itong round 3, medyo critical para sa akin. So, bakit? No? Marumi kasi yung hindi naman sa totally marumi. May mga stutter lang, may mga slip-ups lang dito si Marshall. Then, compare kay K3U, ang ganda nung performance, especially the second half. So, naging crucial siya para sa akin dahil dun sa rebuttals. 'Di ba? Ang ganda ng rebuttals ni Marshall about dun sa bumaba sa, yung bumaba sa level. 'Di ba? Mababa yung tingin sa liga na to. Tangin, lupit nun. 'Di ba? Ano pa? Yung 4 na rebuttals, pero ang pinakatumata kasi sa akin yung yung pagbaba daw sa dito sa liga na to. Yung una yung flip top, palagi daw nasa isa buhay si Arik, medyo off yun para sa akin. Pero ang pinakatumatak na rebut ni Marshall dito ay yung about dun sa rap lines, mababa yung tingin sa liga na to. So, ang ganda nun. Pero, sa tingin ko, hindi rin talaga nakatulong yung mga starter ni Marshall dito. Kaya para sa akin, ibibigay ko kay K3 yung round 2. Malinis yung kay K3, and sabi ko nga sa inyo, yung second half ni K3, lalo na nung pumasok yung flow, tapos yung validation, 'di ba? Isang solidong round 2, second half yun. And yung kay Marshall, hindi nakatulong yung mga starter niya. Kaya para sa akin, I'll go with K3 dito. So, round 1, binigay natin kay Marshall yon sa score na 9-8. Then, round 2, bibigay natin kay K3 sa score na 9-8 din. So, tabla yung 1 and 2, that's 17 points all. May isa pang round, and ito yung crucial round for me. Kasi titignan natin kung sino yung mas effective dito, sino yung mas tumatama, mas may bigat yung punchlines, 'di ba? So, tignan natin. Tabla na sila. I don't know kung paano nyo ginudge yung 1 and 2. Sa tingin nyo, ano yung tamang judgment doon? Pero for me, it's tie sa 1 and 2. Both MC may kanya-kanyang nakuwang rounds. So, game. Crucial, round 3. Ng inang bitch. Ang ina, hapat ng bitch yun ah. Hindi ka pa nadala kay GL. Ang ina mo, bitch, hindi ako titigil. Ang ina ka. Game! Napanood yung battle mo kay MP3. Nung laban nyo ni M-Site, tumai ka raw sa yung brief. Kaya pala sumisigaw ka nun ng classic shit. Sobrang classic ni Marshall, parang bata yung age. Yung pagtae mo sa classroom, nagawa mo sa stage. Parang longganisa daw yung tubol na sumabit. Itong puro beach at bars, nagdala ng well-rounded. Pero kahit merong bomba ikay dead sa fight dahil irrelevant yung baho mo sa sense of sight. Malayo ba ating agwat? Well, I'm aiming. Iba yung walang hygiene sa breathtaking. Parang suicide kung ituring mo tong impact. Yung Marshall naman ngayon ang nagka-kill shot. Malayo ba ating agwat? Sobrang husay mo sa writing. Ang yabang mag-construct nitong bagsak sa engineering. Mga APOC, arkitekto yung pinipinta, pero bagsak sa engineering, kaya di mo na-establish yung blueprint niya. Malayo daw aming agwat, sabi nung Charlie Kirk fanatic. Para lamang pumatay, di ko kailangan na lumapit. Di rin to passing of the torch. Nagkamali ka ng minanifest. Naghabon ng sunugan ng naranasan mo Los Angeles. Di rin wildfire yung rason. Hindi rin wildfire yung rason. Ako mismo ang panganib pag ako na ang nangaso, delikado si B-Rabbit. Kung si Glock 9 may Elmer, sa punches ka pipestehen ng makita nyong may million hits. Yung MB ni Eminem. Yung aking kanan, para... Anong connect nun kay Glock 9 Elmer? So, akala ko may 'di ba? Kinonect niya ba 'yun sa Glock 9 tas Eminem?
I don't know. Comment. Pag-usapan natin. Parang ba na nga so delikado si B-Rabbit? Kung si Glock-9 may Elmer, sa Punches ka pipestehen ng makita nyong may million hits. Yung MB ni Eminem. Yung aking kanan, parang Vanguard na tumira kay Salome. Yung kaliwa, Lax Hearties. Parating pa lang kasi. Sana ginaya mo si Sequence, nag-default sa event, nagka-fake na sakit. Dahil kahit pa sabihin ayaw mo, kapatid, uungol ka sa akin parang ni-rape ni Bagsek. Gago. Para kang si Beatroom na sa gubat bagsak. Para kang si Rainiel na di marunong mag-rap. Etong feeling Eminem pinakitaan ng atake at sa ating dalawa ako pa yung nagkamikaze. Di na mabubuhay karera Okay. mo. Ngayong ako ang ka-rival. Narinig nyo yung kamikaze dahil flop yung revival. I'm so evil na ko po. Kung atheist nyo, alanganin. Mamaya-maya samahan mo si Saint Ice manalangin. Nung nagkasakit yung kanyang lolo, panalangin ng bukang bibig. Nung namatay ang katanungan, bakit di raw siya dinidinig? Yung Marshal kay Jesus, yung round 2 niya, di ba? Palihim niya na bumibilib. Nagiging atheist ka lang kapag hindi ka niya nasasagip. Sa akin, hindi ka niya masasagip! Kahit gusto pa niya, hindi ka na maliligtas sa aking dilubyong dala. Kahit mapako pa siya, 3 araw kukulangin. Hanggat merong kang pulso, hindi siya pwede na buhayin. Hindi ako interesado sa niyayabang mong pangalan. Wala akong pake sa Bonifacio na sa luneta na yung laban. Kung di ka na nasasagip ng battle rap at ng madla, pasensya na, yung battle rap sinasagip pa yung bansa. Kumikilos, bumuboses, ganito na ang battle rap. Sa hangad na pagbabago, tayo na ang juggernaut. Yung sulat na inaangat, naka-placard, merong movement, habang sulat mong malalim na natiling entertainment. Hindi dito usapin kung kulay rosas o pula. Sa mundo ng battle rap, walang po sa sangtula. Lumipas na yung panahon at yung paglipas ang patunay. Yung nagawa mong ipangalan hanggang sa kasalukuyan, di mo kayang isabuhay. Ikaw yung balakid tol na wannabe, na may epic fail biography. Dahil mapabattle o reality, wala kang legacy o victory. Time. Time, last one. Okay. Crucial, sabi ko sa inyo, crucial tong round 3 kasi tie sila sa 1 and 2. Proceed muna tayo sa round 3 ni Marshall para makita natin yung difference ng dalawa. Para kay Marshall, Bonifacio. Woo! Tangan, dami niya sinasabi tungkol sa aming laban. Ako daw ay mayabang. Tangan, di ko nga sinabi na sa laban natin, ikaw lang yung makikinabang. Yo! Nalaman mo pala, siya ay isang dating alcoholic na malala. Kaya siya ay narehab. Kaya 7 taon siyang nawala sa bars di mahagilap. Pero nung meron nag-aya, siya ay nagtawag ng big shots. Feeling tipsy siya ulit. Yung comeback niya ay relapse. Isang sira at lumang plaka na punong-puno ng alik, kabok tapos pandemo ang tumutugtog na awit, di ba buong hubog yung arit ng pinaghuhubugang artist, kasi ganyan si Tipsy nung di pa nabubugbog si Arik. Mula noon hanggang ngayon, pinaka-angulo sa'yo pagiging tipsy pa din dudong. Meaning nun hindi ka nag-evolve kasi hindi pa nahinto yun. Christian mentality, tipong limited ang dunong. Sobrang believe mo sa sarili, you don't believe in evolution. Kung di ka nawala ng 7 taon, kilala ka sa mga gawa mo. Kung di ka nawala ng 7 taon, kilala ka sa mga gawa mo. Kahit ano ang paandar, susugalan ng mga tao. Pero sa battle dinaga, ngayon dinagalaw ang baso. O di ba tipsy ka ba din? Wala namang nagbago? Kaya anong lamang sa akin, never pa akong nagtago. 10 taon sa liga, respetado sa laro. Bilang sulat, wag ang multi, let's gagawag ako. Pwede kang average sa rookie o veterano na bano. Mas magaling ka sa akin, no? Brad Papano. Kung sa rookie o sa vet, parehong wak ang trato. Kung magaling ka talaga ngayon, ikaw ang top sa bago. Kung magaling ka talaga dati, magka-batch lang tayo. 2015 ang aming batch at isa ka sa naiwan. Ang rason, kakayahan. Malayo ang pagitan, kaya tangina mong accountant ka, hindi ka kagalingan. You did the math, pero sa aming class ay hindi ka napabilang. Isang dekada dumidigma, when we let it fly, sure matic. Ikaw presence mo ba do'y binibigay, blue magic.
Sira ulo. Habang gawain mo magbilang, kami is recognized true artist, certified public accountant, certified hood classic. Pumapalpak nitong nakaraan, pero sabik pa rin na makasargo. Kung tingnan ko, gawa ko pambilyar at di na bababato. Dumadami na yung talo, pero kasama yan sa plano kasi nga gods must be crazy. Baka nababaliw na nga ako. Ayun, malinaw. Marshall yung round 3. So, ayun. Yung kay K3U, to be honest, may mga references siya na ginamit na hindi ko ma-pinpoint kung paano niya nakonekta, lalo na yung Glock 9 Elmer. So, Eminem, doon niya ba kinonect yun sa Eminem? So, I don't know. Kung nagets niyo yun, explain nyo. Tapos yung, basta may ano eh, medyo naguguluhan ako sa round 3 ni K3U. Kasi yung 1 and 2 okay naman eh. Okay na okay yung 1 and 2 ni K. Pero pagdating sa round 3, medyo matagal. No? Ang bagal nung momentum. Ang bagal nung pagkuha ni K sa peak ng performance niya. Tapos medyo naguguluhan din ako sa mga reference na ginamit niya. Then kay Marshall, akala ko may mga stutter na naman na parating. Pero yun, kumonekta yung magagandang references, kumonekta yung magagandang punchlines, kumonekta yung magagandang mga setups niya. So para sa akin, malinaw na nakuha ni Marshall yung round 3. So 1 and 3, Marshall. Then round 2, nakuha ni K3U. So 8, 9 and 8, 16, 25 points. 25 points for K3U. Then kay Marshall naman, meron siyang that's 26. So 26 to 25 in favor of Marshall Bonifacio. So yun, Marshall B para sa akin. Yo, rap line! Trio, tsaka kay Marshall. Ang panalo doon, si Vanguard at tayo. Promo pa rin naman. Trio, tsaka Marshall. Maraming salamat. Kay Sir Caparas ng Eva Talang, pinapashoutout ka ni TJ. Linya-linya, Black Manila, Type C Cafe. Yo, let's go. Yo, maraming salamat kay Marshall. Binabahan kami sa rap lines. Malaking karangalan yun. Kay Trio Marshall laban kay Vanguard sa SI. Okay, that's it. Promo. Pero sa tingin nyo, guys, sino ang panalo doon para sa inyo? Marshall B ba? K3U ba? So, comment section. Open yan. Pag-usapan natin. Pero para sa akin, 1 and 3 nakuha ni Marshall yun. So, yun. Kita-kits sa next na review. Baka yung Sisig vs. Ozarugami na. Marami nagko-comment. Marami nagre-request sa battle na yun. Pero, tingnan natin. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.